pagkagaling niya sa Filipos. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. Panimula. Ang Tesalonika ay siyang punong lungsod na Macedonia, isang lalawigang Romano. Si Pablo ay nagtatag doon ng isang iglesia pagkagaling niya sa Filipos. Di nagtagal at sinalungat siya ng ilang Hudyong naiinggit sa kanyang tagumpay sa pangangaral sa mga di-Hudyo. Dahil dito, napilitan siyang umalis doon at nagtuloy sa Berea. Tumanggap siya ng ulat mula sa kanyang kasama at kamanggagawang si Timoteo tungkol sa kalagayan ng iglesia sa Tesalonika. Ginawa ang sulat na ito upang palakasin ang loob at bigyan ng muling katiyakan ang mga Kristiyano roon. Nagpapasalamat si Pablo dahil sa nabalitaan niya tungkol sa kanilang pananampalataya at pag-ibig. Ipinagugunitan niya sa kanila ang uri ng kanyang buhay noong siya'y kasama-sama nila. Saka tinugon ang mga katanungan ng kapatiran tungkol sa pagbabalik ni Kristo. Ang isa bang mananampalatayang namatay bago bumalik si Kristo ay magtatamo rin ng buhay na walang hanggan. Kailan babalik si Kristo? Pinayuhan sila ni Pablo na patuloy na gumawang matahimik samantalang hinihintay ang pagbabalik ni Kristo. Kabanatang 1. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo. Sa iglesia sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwinay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin mga kapatid na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay pinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patutuo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita. At dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. At maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Kabanatang 2. Kayo na rin mga kapatid, ang nakababatid na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamak kamit inilapusta sa Filipos. Gayon may pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang. Ang pangangaral namin hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan o ng hangad na manlinlang. Minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita, kaya nangangaral kami upang bigyang kasiyahan, hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na sa aming pangangaral ay hindi kami gumagamit ng pakunwaing papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Hindi kami naghahangad ng papuri ninyo o ninuman, bagamat may katwiran kami maghintay niyon bilang mga apostol ni Kristo. Naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagtalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, at aming buhay ay hahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo mga kapatid kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ninuman samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ng Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo ng mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob, inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang nangyayari sa inyo mga kapatid ay tulad na nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea, sa mga naroroong nananalig kay Kristo Jesus. Inuusig kayo ng inyong mga kababayan tulad ng mga taga-Judea na inusig ng kapwa nila Hudyo, na siyang pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta. Sila rin ang umusig sa amin. Salungat sila sa kalooban ng Diyos at kaaway ng lahat ng tao. Kaya't ang aming pangangaral ng mabuting balita sa mga hintil sa ikaliligtas na mga ito ay pilit nilang hinahadlangan. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan kaya't bumagsak sa kanila ang puot ng Diyos. At ngayon mga kapatid, nang kami sandaling mawalay sa inyo, hindi sa alaala kundi sa paningin, labis kaming nangulila at sabik na makita kayong muli.
Makailang beses kong tinangkang dumalaw sa inyo, ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. Wala kaming ibang pag-asa kundi kayo. Kayo lamang ang aming kaligayahan. Kayo lamang ang putong ng tagumpay na may pagmamalaki namin sa harapan ng Panginoong Hesus, pagparito niyang muli. Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Kabanatang 3. Nang hindi na kami makatiis, minabuti naming maiwan na sa Atenas at suguin sa inyo si Timoteo, na ating kapatid at lingkod ng Diyos sa pangangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Sinugo namin siya upang patibayin ang inyong pananalig sa Panginoon at palakasin ang inyong loob para hindi manlupaypay ang sinuman sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam naman ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kaloob ng Diyos, sapagkat ipinagpauna na namin sa inyo noong naririyan pa kami na tayo uusigin at siya ngang nangyayari. Kaya nga, nang hindi na ako makatiis, ay nagpasugo ako upang makabalita tungkol sa kalagayan ngayon ng inyong pananalig sa Panginoon. Nag-aalaala kong baka nalinlang na kayo ng Diablo. Pag nagkagayoy, mawawalan ng kabuluhan ang aming pagpapagal. Ngayon, nakabalik na dito si Timoteo. May dala siyang magandang balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Ibinalita rin niya sa amin na lagi ninyo kaming naalaala at malaki ang pananabik na makita kami, tulad ng pananabik naming makita kayo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapatang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Hesus na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hilirang niya. Banatang 4. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa, at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyurakan ni naman ang karapatan ng kanyang kapwa ni pupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa at mahigpit na ibinabala. Parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya, ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Dahilman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay, tulad ng sinabi namin sa inyo. Sa gayon, igagalang kayo ng mga hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. Bukod dito, hindi ninyo iaasa sa iba ang inyong ikabubuhay. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Kabanatang 5. Hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatagang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid.
Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Kung gabi karaniwang natutulog ang tao, at kung gabi rin karaniwang naglalasing. Hindi tayo dapat maglasing, yamang tayo'y sa panig ng araw. Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig, at helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ipinamamanhik namin, mga kapatid, na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Pag-ukulan niyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magsama-sama kayong mapayapa. Ipinakikiusap namin, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob, at kalingain ang mga walang kaya. Pagtiyagaan niyo silang lahat. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Magalak kayong lagi. Maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway, lubusan kayong pakabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapatang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ipanalangin din niyo kami, mga kapatid. Taos puso ninyong batiin ang mga kapatid. Ipinakikiusap namin sa inyo sa ngalan ng Panginoon na basahin ang liham na ito sa mga kapatid. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika.